Silipin po natin ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway ilang araw bago ang bagong taon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Live, Rod. Dayan, una nang inasahan ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang pagdagsa ng mga motorista ngayong araw. Ito na kasi ang huling pasok sa trabaho ng karamihan para sa taong 2023. Hapon pa lang may pagbigat na sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza sa North Luzon Expressway. Ayon kay NLEX Senior Manager for Traffic Operations Robin Ignacio, alauna ng hapon nang maobserba na nila ang pagdami ng mga sasakyan. Meron na po sigurong mga around 20 to 25 vehicles na po per day at tuloy-tuloy pa po marami yung pumapasok. Pagkalampas naman po ng Balintawak, bagamat makapal din po yung daloy ng traffic, okay pa naman po, nakakapag-maintain pa naman po ng mga around 60 kph yung ating takbuhan. Pila na rin sa mga RFID lane at para mapabilis ang daloy ng trapiko, naka-barrier up na ang control gates ng toll plaza. Ginawa ng 5 ang cash lanes pero mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan. Pagdating naman sa mga posibleng bumiyahe mamayang gabi o madaling araw, pero baka naman po nabawasan na ito kasi kahapon at saka nung isang araw o yung previous days, marami na talagang umuwi, sir. In fact, kahapon, ganito na rin po yung setup namin. So, ginagawa namin, nagbabarrier up po kami dito sa may Balintawak Toll Plaza yung sa RFID. Baka naman po, hindi na po gano'n na abutin ng tuloy-tuloy na hanggang madaling araw. Baka po mababawasan na po mamaya. Pero sa tingin ko po, meron pa rin po yung hindi sasabay ngayon. So, may expect pa rin namin, naka-prepare pa rin po naman sa na maaaring meron pa rin po magbiyahe bukas na madaling araw hanggang noon time. Kasama naman sa nakakaranas ang pagbigat ng daloy ng trapiko ang bahagi patungo sa Bocaue. Mahaba ang pila sa parehong northbound exit at southbound exit ng Bocaue Interchange dahil sa mga bumibili ng mga paputok sa lugar. Samantala, inaasahan ng NLEX na maraming mga magsisiuwian matapos ang pagsalubong sa bagong taon na posibleng magsabay-sabay pabalik ng Maynila. We are expecting na marami na pong bibiyahe ng January 1 ng hapon hanggang gabi at madaling araw po ng January. Ni-expect pa rin po namin na marami pa rin pong uuwi ng January 2. Dayan, nakahanda naman ang pamunuan ng NLEX sakaling kailanganin ng counterflow scheme sakaling mabigat talaga ang daloy ng trapiko. Ito'y basta maluwag yung kanilang kabilang lane. Sa mga oras na ito, dito sa may bahagi ng NLEX, makikita nyo sa aking likuran na bahagyang naiipon ng mga sasakyan dito. Particular na dito yung 3 or 5 lanes para sa cash lanes. Pero samantala dito naman sa may bahagi ng mga sasakyan na may RFID o dumadaan dito sa RFID lanes ay tuloy-tuloy naman pero may kabagalan. Sa mga oras na ito, humahaba na rin ang pila dito kaya konting pasensya para sa mga maghahabol na bumiyahe pa norte para habulin ang pagsalubong sa bagong taon. Kaya inaasahan pa rin ng NLEX na itong darating na January 1 hanggang January 2 ay maaring mas marami pa rin mga motorista ang umuwi pabalik naman dito sa Maynila dahil kumpara nitong Pasko, bagong taon ay spread out yung pag-alis ng mga motorista pero sa pagbalik dito ay inaasahan na maaring magsabay-sabay sila. Dayan? Okay, Rod, ang advice nga ng mga otoridad ay magpakabit ng RFID sticker para mas mabilis yung kanilang biyahe. Diyan ba bago makapasok ng NLEX, pwede bang magpakabit dyan ng RFID at wala naman bang pila, mabilis ba ang proseso, Rod? Dayan, matagal nang ipinapatupad na RFID lanes na lahat dito sa may bahagi ng NLEX. Pero yung mga wala pa ring RFID lane ay kinakailangan lang magbayad ng cash. At pagkabayad nila ng cash ay agad na silang lalagyan ng RFID sticker para sa mabilis na biyahe. Pero sa mga oras to, sa katulad nito na may exodus na mga pasahero o na mga motorista ay mahaba ang pila. Kaya konting pasensya at matatagalan ang kanilang pag-alis kasi dito sa may bahagi ng Balintawak Toll Plaza ay naiipon ang mga sasakyan pero paglagpas naman dito ay medyo mabilis at nasa at least 60 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan ay na rin sa pamunuan ng NLEX. Dayan? Well, ingat po sa ating mga motorista. Maraming salamat sa update, Rod Lagusa.